Alam niyo po, pag binigyan po natin yung dalawang nahuli, social media sa kayong kultura, magkakonect na po yan. Bakit? Kasi po yung norm, yung culture, makukuha na po yan sa social media. Okay? Pero ito po ang nakakalaman ng katotohanan. Sabi po ng mga eksperto, sabi po ng mga matalinong tao, mas madalas nagpapalaki daw po sa mga kabataan yung number 2 sa number 3. Bakit? Kasi whether we like it or not, or whether we accept it or not, tayo po mga magulang. Most of the time, especially sa case po natin mga kawain po, nagsisimula sa buhay, some of us are working, some of us nagsisimula sa mga pangarap natin, meron po tayong gusto pagutin, tama po? Kaya minsan, I'm not saying na nineneglect po natin ang ating mga anak, pero humihingi po tayo ng tulong sa social media, saka sa kultura sa pagkamalaki po sa kanila. Pwedeng intentional or unintentional na nangyayari po yun. Kaya tanong po sa atin, sino po ang nagpapalaki sa ating mga anak? Mga kapatid, that is the point of our message this afternoon. Gusto po natin makita na dapat kung meron pong major influence sa ating mga anak, hindi po yun ang pinapanood nila, hindi po yun yung mga influencers na nakikita nila at pinapanood nila, pero tayo po bilang mga magulang. So malinaw po sa atin yun. Tama po? Kaya po sa akin po na po, let's begin with this reality. Di ba? Tawag itong thinker ko. Ayan. Sabi po dyan, parenting is not merely raising children, it is participating in God's covenant mission. So mga kapatid, let's be clear with this. Na tayo po bilang mga magulang, hindi po tayo naging magulang para po palakihin lang natin yung mga anak natin. Hindi po. Meron po tayong mission na kailangan gampanan sa buhay po ng ating mga anak. Ano po yung mission na yun? Ang tawag po na ay discipleship. Oftentimes, when we talk of discipleship, naririnig po natin ito sa loob ng church. Meron ka na bang cell group? Meron ka na bang life group? Nag-undergo ka na ba ng discipleship? Mga kapatid, iyan po yung connotation natin pagdating po sa discipleship. Pero totoo po, kung babalik po tayo sa Biblia, makikita po natin na ang discipleship hindi po sa church nagsisimula. Nagsisimula po sa loob ng tahanan. At kung meron po talagang mga original na disciple or disciple makers sa Bible, iyon po ang mga magulang. Kaya ngayon po, ang tanong natin ay ganito, Pastor, bilang mga YM po, bilang lalaki, bilang babae, bilang mag-asawa, paano na namin i-fulfill yung tungkulin namin na maging disciple ng ating pamilya? Okay, so tatlong bagay lang po. By the way, sabi sa akin, 45 minutes nagluto kami. So, kukunin ko na po yung first 30 minutes and then after ko po, mag-aaral ko ng mga testimony, yung ating magandang may bahay. Para kayo ito mag-agree. Alam niyo po, sa lahat po ng babae natin ito, ang Jack J po ang pinakamaganda. Amen ba? Amen. Siyempre, ako yung may hawak ng mic. Okay.